Ilan po sa ating mga kababayan dyan po sa France ang nagpahayag po ng kanilang matinding pagkabahala sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Mula sa tumitinding pagbaha, buwis hanggang sa katiwalian, lahat ito ay nais nilang marinig at tugunan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan. Narito ang balita ni Boss Dada. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iba't ibang reaksyon at saloobin ang binahagi ng ating mga kababayan sa ibayong dagat, lalo na ng mga overseas Filipino workers sa Paris, France. Narito ang kanilang mga hinaing at inaasahan sa darating na SONA 2025. Sa France, ilang overseas Filipino workers ang lantaran at matapang na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at mga inaasahang marinig mula sa baha, buwis, katiwalian hanggang sa usaping personal ng Pangulo. Ang inaasahan ko kay President Bongbong Marcos na sasabihin niya sa SONA is sana may magawa siya para sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas ngayon, lalong-lalo na sa Metro Manila, lalubog na sa baha. Ang inaasahan ko po ay yung puro kasinungalingan na naman. Dahil yung flood control niya na nagpapahirap sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Kahit nandito kami sa ibang bansa, daman-daman namin yung sakit dahil sa mga kababayan natin na nalulugmok sa kahirapan, tsaka yung dulot ng baha. Biruin mo, pinuna pa niyang pumunta sa US, wala naman siya napala dahil sa 1% na pinagyayabang niya. Tapos ano ang kapalit? Zero yung ano sa atin. Siyempre, in-expect na natin sasabihin niya yung pinagmamayabang na naman niya yung sa meeting niya kay Trump na 1% lang naman yung nakuha niyang less sa tariff ng US from the Philippines. Tapos yung mga bloodless na war on drugs niya, yung mga tanim puto nila sa Taal. Yung pagkita nila ni President Trump, ipapalabas niya na win-win yun for Philippines. In fact, alam natin lahat na talo tayo doon sa deal na yun. He will show the nation na iti-twist niya yun yung usapan nila ni Trump. This is full of lies. The truth is, we all see and we all feel na talunan tayo sa deal na yun. Bukod rito, nais rin ng mga OFW na iprioridad ng PBBM ang pagpapa-hair follicle test para matigil na ang mga agam-agam ukol rito. Gusto ko marinig sa kanya na sana pauwi na si PRRD sa Pilipinas. Ayun. At saka yung, syempre, yung importante sa lahat yung hair follicle test. Sasabihin niya na, bukas-bukas magpapa-hair follicle test na ako. Or else, kung di niya gawin yun, bumaba na siya sa pwesto. Ang gusto kong marinig sa SONA sana is hoping na hindi magbingi-bingihan si President Marcos. Natugunan niya sana ang hair follicle test to prove na hindi po kayo addict dahil yun po kasi ang mga sabi-sabi na mga nasa paligid nyo. Sana narinig nyo kami. Sana narinig yung boses ng taong bayan para mapatunayan nyo. Yan po ang ini-expect namin na sasabihin nyo sa SONA. Isa rin ang isyu ng korupsyon sa mga nais ng mga ito na tugunan ni PBBM at ang plano ng administrasyon na magpataw ng mas malaking tax sa mga individual na mayroong saving sa bangko. Isa umano ang mga OFW sa unang maaapektuhan nito sapagkat karamihan ng nangingibang bansa ay sinisikap na makaipon para sa kanilang mga pamilya. Ang unang-unang gusto kong marinig sa kanya is yung about sa corruption at lalong-lalo na yung pagbaba ng taxes natin na sobrang, pati yung taxes na yung sa long-term savings na nilagyan ng 20%, gusto kong ibaba. Yun ang gusto kong marinig para sa kanya dahil lahat ng mga kababayan na nandito sa Europe, nandito kami para magtrabaho na may kunting maipon pero nagkataon na lagyan nila ng 20%. Parang sakit din para sa amin. Para sa mga ito, tila hindi kapani-paniwala ang mga ipinagmamalaki ng Pangulo. Diin ng mga ito
nawalan na sila ng pag-asa sa anumang pagbabago sa pamamagitan ng SONA. Wala akong inaasahan kasi nagsona na siya last year. Ilang sona na? 3 sona? Pero wala naman nangyari. Puro dadalang, puro salita, pero talagang kulang sa gawa. Ang gusto ko pong unang-unang marinig kay Pangulong Bongbong Marcos ay mag-resign na siya dahil wala talagang kapupunta ng Pilipinas. Kawawa tayo mga Pilipino. Mula sa issue ng baha, buwis hanggang sa panawagang hair follicle test at pagbibitiw sa pwesto, malinaw ang mensahe ng ilan sa ating mga kababayang OFW. Kulang, kapos at tila walang saysay ang inaasahan nilang pahayag mula sa Pangulo. Sa ika-4 na SONA, tanong ng marami, makikinig kaya si PBBM sa hinaing ng taong bayan? Mula dito sa Paris, France, ito po si Boss Dada, ang inyong Global Citizen Correspondent para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, SMNI News.